you, Lord. September 26, 2024. I hope you're fine, in great shape, healthy, and ambitious. Napag-isipan ko na naman dahil itong takbo natin eh. Yan. Tumatakbo ako eh. So yan ang speed natin. Yan oh. Wala, no big deal kasi walang major appointment. Strolling lang, joyride, makulimlim. Naalala ko tuloy nung bumili ako ng pandesal. Yan ang pandesal oh. Enting cheese disal. Galing no? Unahin muna natin tong isyo. Ayan oh. Look at that. Makita mo yung sidewalk. Ayan oh, sidewalk oh. Yan. Mabuti pa ito sa harap ng bahay na to. Aywan ko sinong nandyan. Ayan, malinis ang kanilang sidewalk. Dapat kasi lahat ng sidewalk malinis. Tingnan mo yan oh. Sino ba itong atat na tumakbo ng politika? Oh, ayusin nyo. Ayusin yung lugar natin. Hindi yung para tayong hindi concerned sa ating community. Be a responsible father and mother, citizen. Nakita mo pa yun no? Sa tabing daan. Yan no? Sa tabing daan naka-block ang concrete na yan. Naka-block yung nakabaranda yung culvert, yung solid na semento. Grabe no? Dapat kasi ayusin natin yung daan natin. Pag sidewalk, shoulder para sa pedestrian, kung pwede. Kung pwede. Di ba? Eh, sinasabi ko, sino kayang mga politiko na aggressive, sabay tayo. Ha? Basta wag nyo lang lagyan na magkapera kayo sa posisyon. Kasi pag iniisip nyo yayaman kayo, ayaw ko na. Ayaw ko na. Hindi ko madala sa langit yan. Yung mga pera na yan na iniisip mo, tatakbo ka. Okay lang, tatakbo ka kung hanap buhay mo para mayroon ka namang kainin 3 times a day. Kasi may sweldo dyan, di ba? Okay lang yan. O, pag binayaran ka ng mga project ng mga malalaking politician, tanggap ka naman, ayaw ko na. Bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya naman tayong ano eh. Bali grasya. Kung ayaw mo ng grasya ng Panginoon, kayo na, it's your own accountability. Baka gusto mo grasya ni Satan, yung Satanas at demonyo. Congrats sir. Ma'am, madam. Kalain mo hirap. Oh, ito. Oh. Yan. Sidewalk, may mga tanim, dapat linisin yan para sidewalk na. Para sa pedestrian, wag na yung mga beautification sa tabing daan, wala yan. Oo. Doon ka sa bundok, sa bukid. Wag dito, city ito eh.
Oh. Let's make it urbanized, hindi yung ruralization. Makulimlim ngayon. Salamat naman Panginoon na kahit paano may ulan kami, magandang climate eh. Kanina pagising ko, tingin ako sa east side. Ang ganda ng lugar natin, Pilipinas. Walang yellow, walang snow, walang disyerto. Oh, di ba? Walang disyerto. Ganda. Ganda ng lugar natin. Sa inyo naman, if you think na going abroad or yung parang tinatawag na colonial mentality, yung magaling ang lugar na nag-colonize sa atin, wala naman problema yan. You can go your own way. Oh, ang topic ko kanina sana, kasi nung doon ako, bumili ako ng pandesal. May nagtanong, "Sir, saan yung lugar?" Yan, di ba? Ngayon, niisip ko kagad yung ID kasi parang DFA or PSA. Philippine Statistic Authority ba yun? Yung kukuha ka ng ID, Filipino ID. Yan. So balik ko naman yung aking idea. Paperless ID. Di ba? Paperless. We don't have to bring our paper ID. It can be lost or damaged, and you will be subjected to undue body search, harassment. Papabot lang to. Makinig lang kayo. You do not follow me, but just listen. Kung hindi tumutugba sa magandang gagawin, huwag nyo akong i-follow. But if you think that I am hitting the ball, I am telling you the best thing to do, you might as well do it sa mga platform nyo. Di ba? Naawa kasi ako sa bayan natin. Maraming matatalino hindi ginagamit sa tama. Nagpapasikat, nagpapabilib sa posisyon. Pag may posisyon, may pera, korupsyon. Kahit na ganito lang, the Filipino engineers, palagay natin, inventor, had this idea. Basahin nyo nga yung siguro nandyan sa Google. Manila Bulletin issue June 14, 1988. June 14, 1988, sa column ni Jesus Bigornia. Kasi pumunta ako day before or a few days before. Pumunta ako sa office niya, dala ko yung aking narrative. Sabi ko, "Sir, andyan, ito gawin natin." Kasi ano na yun, umuusbong na yung terrorism. Hindi natin alam kung sinong kaharap natin Okay. Sabi ko, "Sir, yung permanent body marks like tattoo, scars, thumbprints, hindi pa masyado yung iris scan nun diba? Pero mga permanent body marks yan, identifying marks yan, na i-publish namin. Pampangalan ko sa Manila Bulletin 37 years na walang may nangyayari. Wala. Ayaw nila. Ayaw nilang sumunod sa akin.
Dapat whole world na to ngayon eh. Balikan na lang natin sa technology ngayon. Basta i-download lang yung ating mga data, mga honest data, yung mga police clearance, barangay clearance, o ano-ano pa diyang mga pertinent data. I-submit lang. I-submit lang natin. Tapos i-download yan doon sa mga highly classified department, yung Department of Foreign Affairs, pwede sa airport, sa military, sa police. Kasi pag pumunta ka ng Canada o kahit saan, UAE, pag doon ang destination mo, before na they will accept you, dadaan ka sa process ng ganyan dahil naka-download yung portal mo doon, ang general data mo. So kahit na wala kang passport, walang ID, dalawang tanong lang, i-coincide na lang nila yung identity mo doon, maliban sa mukha mo, thumbprints, tattoo, scars, finally siguro Irish scan. Yun, wala na, tapos na ang problema, di ba? Tricycle na kisabay. Dapat kung maliit ka, wag kang makisabay sa malaki. Yun, makapasok ka na. Transaction sa business, kahit sa mall, kung papayag ka, i-download mo yung mga few identity mo doon. Pag may mga discount, you don't have to bring your card. Ganyan, yun na lang, print mo lang, nandyan, ikaw na, no more. ATM withdrawal, iris scan, thumbprints or fingerprints, something, tapos na. Paperless ID. Matagal ko na yung balik-balik nito, siguro every year, siguro 100 times ko na sinusulat ito. Wala nakikinig. Hindi man ako malakas dahil si Papa Bot ay walang kwentang tao. No, walang sinasabi si Papa Bot. Ha? He is nobody. Pero sa 1 year siguro naisulat ko yan, lalong-lalo ng pagdating ng 2010. Parang may Facebook na, araw-araw halos naisip ko yan. Sinusulat ko sa aking vlog. Yun, sinusulat ko yung para hindi masyado tayo iharas, kasi sayang yung ating mga technologies. Advanced na ngayon eh, di ba? Ang drawback dyan is pag nagkamali ka, ako kagaling ko lang ng Canada, hindi ako magduda doon, hindi nila paglaruan ang aking identity. Lahat ng data na i-submit ko sa kanila, it will not be subjected to scam. Di ba? Hindi ako maloko na buksan nila aking bank account at kunin yung aking bigay ko naman kung kunin nila, zero balance eh. See? Ganun. Ganun yun. Simple. Yeah, just follow me kasi hindi ko masyado ito isusulat na. Napapagod na ako eh. Ilang keyboard na ng desktop ang nasira ko dahil lang sa kasusulat ng paperless ID. Akalain mo mag travel ka sa airport, di ba, may booking ka na niyan, may booking ka na. Pagdating mo doon, iris scan ka lang, ikaw na yan. Siguro sa mga terorista o sa mga may record, hindi din sila papayag ay bigay ang kanilang
identity pag nag-apply sila. Hindi ka na travel. Oo, if you want to travel, clear ka sa police, clear ka sa mga criminal records. Oh. Stay at home ka pag may problema ka sa citizenship mo sa isang lugar. Oh, di ba? Oh, naka-iris scan lahat. Oh. Sarap mag-vlog, no? May lang takbo natin eh. Kasi hapa na eh. Anong oras na? 3:48. Ha? September 26, 2024. Oh, just trust Papa Bot. Hindi ka ipahamak ni Papa Bot. Ha? Simulat sa pool, wala akong ipinahamak. Wala. Minahal ako ng mga tao. Oh. Minahal ako ng mga girls. Hi. Love you. Di ba ang saya? Oh, akalain mo ngayon travel ka sa airport, fingerprint lang, tsak, pak, labas ka agad pangalan mo, naka-portal dun eh, diba? Oh. Tapos makita nila ang schedule mo, anong oras ang flight mo. Oh. Ako during that time may tattoo na ako eh, dahil nag-apply ako ng 1988, may tattoo na ako. Nag-apply ako ng Armed Forces of the Philippines as a military physician. No, tinanggap naman. Habang naghihintay, i-comply mo muna Dr. Riel, sabi niya. Ang pangalan mo, Rinel kasi nakasulat dito. No, habang naghihintay ako sa result, nanganak si Mrs. ng aking third kid. Yung si Badet, yung nasa Canada ngayon na nurse. Nung nanganak si Mrs. sa Manila, sabi ko, uwi muna tayo. Dahil tatlo na ang anak ko natin. Oh, i-deposit muna natin dun sa mga matatanda. Nako, pagdating namin dito sa hometown, hindi na ako nakabalik ng Manila. Kasi sabi ng provincial hospital, we lack doctors na matalino. Oh. We need you, man. Yeah. Kalahin mo. First day, doon ako sa provincial health office. Second day, doon ako sa Nurala District Hospital. Sweldo agad. Grabe, yaman ko na. Ha? Every 2 weeks meron akong 3,500. Oh, kasi 7,000 ang monthly. Oh, malaki na 'yun. Oh, masaya na dahil 40 pesos lang isang case ng beer. Ipalagay natin kahit 60. Ang daming beer na ba nabibili. Palaging lasing. Bumabaha doon sa aking pag off duty na, gabi na, inom na, hindi naman naglalasingan, grabe no. Kasi minsan pag nandiyan ako, hindi ako mainom, baka may pasyenteng dumating hating gabi, o di ba? Mabait naman si Papa Bot. Sundo tayo kay Mrs. Traffic na yun, oh. Yan oh. Traffic na eh. Oh. Yun lang ID system natin. Ano ba nakakalimutan ko? Yun lang ang portal. Data download lang eh. Hindi nga ako marunong masyado mag-computer, but ini-imagine ko na basta hindi lang tayo lulukuhin at walang may mag-scam sa ating. May mag-scam ba sa pulis? Hindi ko alam eh. Oh. Pero dapat kung nagtaka ako kasi ito pinaka-latest ko na vacation eh. Alam ng Canada, nandun ako eh. Alam nila oh. Text sila sa akin. Sabi nila, "Sir, are you an inventor?" Oh, nagulat ako. Hindi, joke lang. Pero tumawag sa akin kasi yung idea ko, sabi ng other line, tumawag talaga. Kasi hinahanap ko yung kanilang kwan dun eh, agency ng Canadian government. Tumawag sa akin, may number ko ako dito eh. "Sir, you should go to the government." Sino ba yung sa inventor, kasi ako society pumunta eh. "I think you have to contact the government with your idea."
Oh, ganun. Wala na akong time eh. Siguro babalik ako doon pag mawala na yung lamig. Kung malamig ang Canada, ayaw ko na doon. Hindi ko kaya. Ito nga, naka warmer ako eh. Forearm warmer. Yan. Ito na yung ating destination. Yan, dito. Dito natin hintayin yung kasama natin sa revolution about peace and order. Oh, we have already collected mga substantial amount of people who will help us demolish the satanic regime. My commander wife. Yan. Pupuntahin ko lang siya dito. Mahirap dun eh. Yeah. Yeah. Yun lang. Mag ano tayo, paperless ID. Oo. Kaya naalala ko yung itong topic na ito dahil sa harap ko may naghuminto na motor, nagtanong, saan yung PSA? Akala ko DFA. Diyan, saan yung DFA? Ah, PSA. Philippine Statistic Authority man. Yeah, I think authority. Ah, okay. So yun lang, papabot lang to. God bless you. Ang mga idea ko na iba, susubaybayan nyo lang ako. Siguro ang title nito, paperless ID. Kung gayahin ng iba, hayaan mo na. Hayaan mo na. Gayahin ng ibang idea natin. Lalong-lalo na Pinoy kasi matalinong Pinoy. Matalino magaya. Bye-bye.